Sabihin mong, God bless you. God bless you. God bless you. Ayan. Alright. So, kumusta po tayo mga kapatid? Ayan. So, babalikan ko lang, so, mga nakaraang ito yung first, natin, actually, pangatlo na ngayon, So, meron tayong episode 1, mga kapatid. So, ayan, may nakasulat pa pala, your paragraph text. Ayan na, sorry, hindi na-edit. And God according to God. Kinikilala natin ang Diyos kung paano siya nagpakilala sa atin. Kasi merong mga kumilala sa Diyos, base lamang sa kanilang sariling kaisipan. Ganito ang Diyos. Ang Diyos ay mapagbigay. Ang Diyos ay mapagmahal. Ang Diyos ay mabuti. Hanggang doon lang sila mga kapatid. Pag tinanong mo, sino ba ang Diyos na yan? Wala nang maisasagot. Dahil wala silang tinatawag na personal, kumbaga encounter doon sa ating Panginoon. Kaya dito, ang Diyos, sinasabi nila ang Diyos ay mystery. Tama po yun. Pag sinasabi natin Diyos, hindi talaga natin yan, kumbaga, ma-reach. Kumbaga, hindi talaga natin, kumbaga, malaman kung, kasi makapangyarihan siya eh. Diba? So, pero, paano natin siya makikilala? Mystery siya. Yan ay sa pamamagitan ng Diyos rin mismo, na siya ay bumaba dito, nagkatawang tao, na ipakilala ang kanyang sarili, mga kapatid. Kaya kung hindi dahil sa Diyos, hindi talaga natin siya makikilala. Kaya dito sa title nito sa ating episode 1, God according to God. Sino ba ang Diyos ayon sa Kanya? Kaya kung kikilalanin natin ang Diyos, wala po tayong pinagbabatayan. Hindi lang ang ating kaisipan or kaunawaan, kundi yan po ay bumabase kung ano po ang sinasabi ng kasulatan o Biblia, mga kapatid. Nung unang episode natin, ito po ang pinakamahalagang, balikan ko lang para sa mga hindi po nakaabot nito, hindi naka-attend ang unang Sunday school natin, the importance of knowing God. So nandoon yung number 1, kailangan mong makilala ang Diyos para magkaroon ka ng pananampalataya. Kasi hindi ka magkaroon ng tiwala sa isang tao kung hindi mo siya kilala. Ayan, basta-basta ka lang ba magpapatulog na sa iyong bahay pag may bisita na dumarating na hindi mo kilala? Hindi. Kasi siyempre mga kapatid, hindi mo siya kilala eh. Pero pag kilala mo, ikaw pa magyaya. Dito ka na lang matulog. Kailangan din natin makilala ang Diyos para magkaroon tayo ng pagmamahal. Gaya ng mag-asawa, hindi mo agad siya minahal nang hindi mo muna siya kinikilala. Nagkakilala mo na kayo. And then, nagkakaroon tayo ng, sa pamamagitan ng pagkilala natin sa Diyos, nasa pagkabila ng ating kasalanan, mayroon pala siyang inihanda sa atin na kaligtasan, nagkakaroon tayo ngayon ng tinatawag na pag-asa. At doon sa pananampalataya, nabuo yung tinatawag natin na, tinatawag na pag-obey. Okay? Kung mayroon kang pananampalataya, ikaw ay sumunod. Kung mayroon kang pagmamahal, mayroon kang ibinigay. Kung mayroon kang tinatawag na pag-asa, ikaw ngayon ay naghihintay. Ayan. So, bilisan ko lang, yan ang topic natin noong una. Mayroon lamang isang Diyos na siya ang ating tagapaglikha, one creator, siya din ang ating isang tagapagligtas at na-reveal ang kanyang pangalan sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Next, sa lumang tipan ay binigay ang pangalan ng Diyos na tinatawag itong tetragrammaton, the YHWH. Bilisan ko lang mga kapatid, ito yung tinatawag na tetragrammaton. Wala mong paawil yan, YHWH, na isinulat doon sa papan ng bato nung ang Diyos ay nagpakilala kay Moises. Okay? Yan po ang binigay. Kahit before pa actually kay Moises, mga kapatid. So yan, ang basahin natin, Yod, He, Vav, He. Yan po ay spelling. Kung sa atin may A, B, C, D, E, F, G, sa kanila ang spelling yan. Di ba sa atin, Y, H, B, H. Sa kanila naman, Yod, He, Vav, He. Na kung intindihin natin yan, mga kapatid, ang buong talata, na kapag sinabi natin Yod, He, Vav, He, sa salitang Hebreo, ang ibig sabihin, ako ay siya, ako nga. I am that I am. Mababasa natin yan, Exodus chapter 3, verse 14. Ayan. Pero kung isa-isahin natin yan intindihin, yung Yod is ibig sabihin kamay, yung He is ibig sabihin behold, parang may diin, at saka yung Vav, ibig sabihin ay pako. Kaya, behold the hand, behold the nail. Ang ibig sabihin niyan, kung isa-isahin natin, letra for letra, mga kapatid. Ang ibig sabihin niyan, behold the hand, siya po yung tagapaglikha, and behold the nail, yun po yung naipako ang ating Panginoong Jesucristo, tumutukoy sa kanyang pagliligtas. Ayan, anong connection po ito? Ito po kasi ang binigay na pangalan ng Diyos sa lumang tipan. Okay? Gising pa ba tayo mga kapatid? Yes. Dito, ayan. Kaya dito,
nung nakita siya ni Thomas, sabi ni Thomas, di ako maniniwala na kung hindi ko makita ang Diyos, ay hindi ko makita si Jesus na yung pinagpakuan ng kanyang kamay, ay sabi niya, di ako maniniwala. Si Thomas actually, hindi lang siya nagulat. Okay, yung sinasabi ng iba, madalas natin naririnig na si Thomas daw ay nagulat. Si Thomas ay isang Jewish, alam niya ang prophecy patungkol sa Yod He Vav He, yung YHVH na yan, behold the hands, behold the nails. Kaya gusto niyang makita yung kamay ni Jesus na pinagpakuan ng pako. Ayan, behold the hands, behold the nails. Tumutukoy kasi ito sa pagliligtas. Nung nakita ni Thomas, ang sabi ni Thomas, my Lord and my God. Kinonfirm niya dahil alam actually ni Thomas yung prophecy patungkol sa Diyos na siya ay mahayag sa laman. Kaya hindi po nagulat si Thomas doon. Yun po ay mayroong dahilan kung bakit niya sinabi na my Lord and my God. Hindi po kagaya sa atin pag nagulat, oh my God. Hindi po ganun. Okay? Na sinasabi ng iba. Kaya, eto po yun, nung naipako si Jesus Christ, yan, nandyan yun, behold the hands, behold the nails. Ito rin po ay tumutukoy sa prophetic sa pagdating ng Messiah. Ngayon, anong connection ito sa pangalan ng Diyos? Pag sinasabi natin Yah, yung YH na yan, Yah, sa Hebreo, yan po ay, ibig sabihin ng Yah? God. O, tama po kayo yan. Kaya, kapag pinakadalasan po sa mga propeta sa Hebreo, ang kanilang pangalan, meron po yung Yah. Halimbawa, Isaiah. Ang ibig sabihin, sa Hebreo, that is Yashayahu. Ibig sabihin, God is salvation. Okay, natuon yung Yah, ang ibig sabihin niya, God. Jeremiah, Yermeyahu. Ibig sabihin, God will exalt. Actually, konti lang binigay ko, example lang kasi yan. Pero, magbasa kayo ng Bible, puro halos may Yah. Kaya Elijah, Eliyahu. Okay, Jah. Jah yan sa English. Katulad ba ng Hallelujah? Di ba, pag binasa mo, parang Jah doon sa ano? God is my God. Bakit? Kasi yung Eli, ibig sabihin, Diyos rin yan. El. Kaya, yung si Jesus no, sa cross, Eli. Kaya, tumawa siya. Ano yan? Tama sa Machadi. Basahin. Oo. So, God is my God. Ayan. Zechariah, God remembers, and Nehemiah, God is salvation actually. Ayan. Kaya, nabuo yung tinatawag na Yah. Kanina, anong ibig sabihin yung, di ba yung H, dito pala. Wait lang. Titignan natin. Ayan. Yung bawhin na yan, ibig sabihin dito, behold the nails, tumutukoy sa kaligtasan. Sa Hebreo, pag sinabi mong kaligtasan, that is Shoah. Or Joshua. Ayan. Or Joshua. Pwede ba, kapatid? Okay? Kaya doon, nabuo yung kaya nga dyan nila kinuha, na-explain ko na dati yan, nung unang mga Sunday school natin kung saan nandoon yung Yahweh, doon nila kinuha yung Jehovah, kaya nilagyan nila ng mga vowel letters from the word. Pero yan kasi hindi nila yung binasa dati. Kasi sacred, pinaka-sacred yan sa kanila. Okay? Kaya nawala po yung kung paano yan basahin. Kaya nung sa mga dumating na panahon, nilagyan nila ng letra. Okay? Ginawa ng, para mabasa na nila, Yahweh or Jehovah. Okay? Kasi yung V is pareho lang ng W, kaya nilagyan ng A, tapos W doon, tapos nilagyan ng E, is Yahweh. Okay? From the word Yah. So, pag sinabi natin Yah, automatic yan sa salitang Hebreo, ang ibig sabihin, God the Creator. Okay? Pag sinabi natin Shoah, ibig sabihin Savior. Nandoon yan galing sa tetragrammaton na yan. Kaya pag binanggit natin yan, anong pangalan yan? Mabubuo? That is Yahshua. Creator, the Savior. Is the Creator, the Savior. God the Creator, Yah. Shoah, Savior. Ibig sabihin Yahshua, sa English, anong pangalan? Jesus. Ibig sabihin, hindi pa actually ni-reveal ang pangalan Jesus, binigay na yan noong unang kapanahunan, na wala lang dahil pinaka-sacred nga yan sa kanila at hindi na pwedeng banggitin. Dahil nasa lugar sila ng kaaway, ang sabi ng pangalawang utos, huwag mong gamitin ang pangalan ng Diyos sa walang kapuluhan. Kaya hindi nila binabanggit. Okay, dyan lang po mga kapatid. Pangalawa, second episode natin, God's plan from the beginning. Ito yung noong unang Sunday mga kapatid. Na ito yung sinasabi natin dito, ang Diyos ay alam niya ang lahat ng bagay. Bago pa niya nilikha ang tao, bago pa niya nilalang ang sanlibutan, alam na niya ang katapusan. Ayan, mababasa natin yan, Isaiah chapter 46, verse 9 to 10, na He declares the end from the beginning. Bagamat hindi pa nangyayari, sabi niya, kanya nang nalalaman. Ayan, kaya alam na rin niya
na tayo ay magkasala, kaya mula nung bago pa niya nilikha ang sanlibutan, siya ay naghanda na ng plano para sa pagliligtas sa tao. Paano yun? Paano niya iligtas ang tao? Eh, siya yung tagapagligtas eh. Kaya siya mismo. Paano ba tayo maligtas? Paano ba mapatawad ang ating kasalanan? Pag-aalay ng dugo. Eh, ang Diyos walang dugo. Kaya siya ay nagkatawang tao. Kaya sinabi natin nagkatawang tao dahil hindi siya tao. Ayan. So, wala siyang dugo. Nagkatawang tao siya para magkaroon ng dugo. Kasi sabi ng Luke chapter 39, 24-39, sabi doon, for the spirit has not flesh and bones, wala siyang laman, walang buto, therefore walang dugo. Pero nung nagkatawang tao siya, nagkaroon ng dugo, para ikaw at ako, pwede niya tayong baligtas mula sa ating pagkakasala. Kasi sabi ng Biblia, Hebrews chapter 9, verse 22, walang pag-abusan ng dugo, walang papatawaran ng ating kasalanan. Okay, na-discuss din natin doon, bakit hindi pwede ang dugo ni brother, hindi pwede dugo ni sister, dahil pareho na tayo makasalanan, marumi. Ang dumi, ipanglinis mo sa dumi, marumi pa rin yun. Kaya kailangan ang dugo ni Jesus, walang bahid ng kasalanan. Sa natin bababasa, 1 Peter chapter 2, verse 21, na hindi siya nagkasala, kaya ang dugo niya, yun ang karapat-dapat na ipanglinis sa atin. Kaya dito, bago pa ang simula, alam na niya yung mangyayari. Kaya Revelation chapter 13, verse 8, sabi doon, ang kordero ay pinatay na bago pa itinatag ang sanlibutan. Paano itinatag? Wala pang kordero. Sa isipan ng Diyos, alam na niya na darating yan. Okay? Hindi kasi control ng Diyos. Ito yung tinatawag na logos. Nakasama ng Diyos mula pa ng simula. Pag sinabi natin logos, ito yung salita or plano niya. Okay, may kasama ba siya doon maglilikha? Wala. Wala siyang ibang kasamang Diyos. Ang kasama niya ang kanyang plano. That is logos. Ang kanyang salita. Di ba? So kasama dyan yung spoken word, kasama din dyan yung kanyang plano. Okay? Kaya sabi ng Book of Hebrews and Book of 2 Peter, He created the world by His word. Nilikha niya ang lahat ng bagay sa magitan ng kanyang salita. Yun ang kanyang plan. Yun ang kanyang kasama, mga kapatid. Ayan. So, ang Diyos ay nagplano patungkol sa kanyang sarili. Yung plano na yun, na siya mismo ang mahayag sa laman, hindi siya nagsugo na kagaya ng iba na ang Diyos may anak pa, tapos ang anak ng sinugo. Hindi po gano'n. Siya po mismo ang pumalito sa atin. Okay? Actually, yung I am that I am kanina, mahaba yun. Sinortcut ko lang kasi summary lang ito nung na-discuss natin nung last Sunday. Sino yung I am sa lumang tipan? Okay. Exodus chapter 3, verse 14, I am that I am. Sabi ng Isaiah chapter 52, verse 6, sabi niya doon, darating ang panahon na makilala nila ang pangalan na ako mismo makipag-usap sa kanila. John chapter 8, verse 24, sabi ni Jesus, mamamatay kayo sa iyong kasalanan kung hindi kayo maniniwala na ako si I am. Diba? So, walang ibang I am kundi si Jesus lamang. Okay? Ayan, yan po ang nakasulat sa Greek, NRK, en hologos, kai hologos, en prostoteon, kai hologos, kai theos, en hologos. Ibig sabihin, sa simula, nandoon na yung kaisipan, plano ng Diyos, at ang plano ng Diyos ay pumapatungkol sa kanyang sarili. Kaya yung pinaplano ay ang Diyos mismo. Kasi siya nga yun. Okay? Yan yung explanation. Okay, diretso na. Ayan. So, ito yung pangatlong topic natin, mga kapatid. The heart of God before the beginning. Okay, beginning pa rin tayo. Ito yung pinaka-basic. Nire-road ko lang yung topic natin. Sa susunod na mga panahon, tatalakayin natin yung ibang topic patungkol sa Godhead. Dahil medyo malalim na yon, baka hindi tayo doon makaka-relate pa muna. Okay? Kaya dito muna tayo sa patungkol sa kaligtasan, mga kapatid. Okay, di ba kanina, nabanggit natin doon, may tatlong bagay na kailangan, ito, mahalaga kung bakit ang Diyos ay dapat natin kilalanin. Okay? Kasi dyan, to have faith, magkaroon ng pananampalataya, pagmamahal at pag-asa. Saan natin ito mababasa? Ito. Nabilanggit yung faith, love, and hope. Ha? Saan natin mababasa? Okay. 1 Corinthians chapter 13, verse 13. Okay? Itong tatlo ay magkakasama, pananampalataya, pagmamahal, at pag-asa. Anong higit sa lahat? Pagmamahal. Kaya ang topic natin sa araw na ito, mga kapatid, ay tungkol sa pagmamahal. Ayan. Sinong handa ng magmahal? Okay? Kaya the heart of God from the beginning.
Okay, ito po yung puso ng Diyos. Ito po yung tinitibok ng puso ng Diyos bago pa ang simula. Ayan. Or doon mismo sa simula. Sabi ng 1 John chapter 4 verse 8, He that... Sound check. Ayan. He that loveth not, knoweth not God. For God is love. Okay, anong ibig sabihin doon? Okay? Ang hindi nagmamahal, hindi nakakilala sa Diyos. Ayan. So, ang hindi daw nagmamahal, hindi nakakilala sa Diyos. Dahil ang Diyos ay pag-ibig. Paano yung nagmamahal, pero walang pananampalataya? Matatawag ba natin na nakilala sila sa Diyos? Kasi kahit ang mga tao na hindi naniniwala sa Diyos, nagmamahal sila. Okay, sino sasagot? Paano yung mga taong nagmamahal, pero walang pananampalataya sa Diyos? Even scientists, mga kapatid, kadalasan, mga atheists, hindi sila naniniwala sa Diyos, pero nagmahal sila. Okay? Yan ang tatalakayin natin ngayon. Ibig sabihin lang ng mga kapatid, ang pinakamahalaga dyan, yung pagkilala natin sa Diyos. Okay? Kaya sila nagmahal dahil nakilala nila ang Diyos. Kasi kung hindi mo makilala ang Diyos, anong pattern mo sa pagmamahal? Okay? Ngayon, ano bang klaseng pagmamahal yan? Actually, maraming klaseng pagmamahal. Babanggitin ko lang itong tatlo. Actually, 7 yan. Pero itong tatlo, pinaka-common. Sige na makapagbigay dyan. Ha? Eros, Phileo, Agape. Okay, yung iba, alam nyo? 7 yun eh. Mga matatalino yung mga nakananayan natin, no? Sila palaging sumasagot dito, no? Okay? So, may Eros, Phileo, at saka Agape. Kung papansinin natin, itong God is love dyan, hindi yan Eros, hindi rin yan Phileo. Agape. Okay. Pamilyar kayo dun sa verse na sinabihan ni Jesus ni Pedro. Pedro, mahal mo ba ako? Opo, Panginoon. Ano sabi niya? Opo, Panginoon, mahal kita. Ano ba yung Eros love? Ano yun? Sino makapagbigay dyan? Sino may alam? Ano yung Eros? Pagmamahal ng? Kaibigan. Ha? Mag-asawa yun. Mag-jowa. Yan. Yung Phileo? Kaibigan, kakilala. Phileo din yun. Kaya nga, may tinatawag tayong philosophy. Yung philo means love, sophia means wisdom. Pag philosophy, pinagdugtong yan, ibig sabihin, the love of wisdom. Pero ano yung agape? Love of God. The highest form of love. Kaya sabi ni Jesus, ganito sabi ni Jesus, Greek ko, Greek kasi yan na salita para maintindihan natin. Sabi ni Jesus kay Pedro, Pedro, do you agapao me? Ano yun? Anong ibig sabihin nun? Pedro, mahal mo ba ako bilang Diyos? Anong sagot ni Pedro? Opo, Panginoon. Ano yun? Ano yung sa Greek? Yes, Lord, I phileo you. Ay, sige. Tingnan nyo sa may mga Greek kayo na Bible. Sabi ni Jesus, Pedro, mahal mo ba ako? Ibig sabihin, agape yun bilang Diyos. Sabi ni Pedro, yes, Lord, I phileo you. Mahal kita bilang kaibigan. Kasi si Pedro, parang sidekick lang yan, Jesus ba? Diba? Sabi nga niya, di kita iiwan, Lord, hanggang sa kamatayan. Diba? Kasi kaibigan nga sila Tinanong ulit ni Jesus, Pedro, mahal mo ba ako? Opo, Panginoon. Anong pagmamahal doon? Agape. Pedro, mahal mo ba ako bilang, bilang Diyos? Yes, Lord, mahal kita bilang kaibigan. Kaya marami din gayon Minsan, nami-misinterpret natin yung pagmamahal, lalo na sa mga kabataan. Sinasabihan kang, I love you. Kilig-kilig agad. Ang akala niya, eros yun.
Yun palang Pileo. I love you, mahal kita bilang kaibigan. Ang pagka-interpret naman niya, mahal niya ako bilang kasintahan. Maraming nasasaktan. Kaya alamin natin kung ano ba yung pagmamahal, mga kapatid. Kaya ang pinag-usapan dito, pagmamahal bilang Diyos. God is love. Kaya kahit mga atheist, meron silang pagmamahal Pero agape love ba yun? Hindi agape love. Ang pinag-usapan dito, yung pagmamahal tungkol sa Diyos. Kaya kung sinabi natin, he that knoweth God, he that loveth not, ang hindi nagmahal, katulad ng pagmamahal sa Diyos. Okay? Ay hindi siya nakakilala sa Diyos. O yan ang ibig sabihin nun. Dahil ang Diyos ay pag-ibig. O ano ba yung pagmamahal ng Diyos? Ano ba kanina? Okay? 1 John 3:16, hereby perceive we the love of God, and sa pagmamahal ng Diyos, ibinigay niya ang kanyang sarili. Yun ang pagmamahal bilang Diyos. Pagmamahal na nakapattern doon sa pagmamahal ng Diyos. Pagbibigay ng sarili. Kaya ka nandito sa church, binigay mo ang iyong sarili. Anong susunod doon? That we also lay down our life for the brethren. Para tayo din naman, ibigay natin ang buhay natin para sa ating mga kapatiran. Ay, ibig sabihin, kapag ang kapatiran ay nalugmok, kapag ang kapatiran ay nagkasala, huwag mong i-condemn. That's right. Amen. Ano ba pattern natin ng pagmamahal? Di ba sa Diyos? Ang Diyos pa nung nagkasala tayo, ikinundin ba tayo ng Diyos? Hindi. Siya ay bumaba dito, pumarito, para yung kasalanan mo mapatawad. That's right, that's right. He hate the sin, but He loved the sinners. Yes, yes. Kaya kung matutunan natin ang agape love, kapag nagkasala ang kaibigan mo, kapag nagkasala ang kapatiran mo, kapag naghihina siya, hindi mo siya, ayan kasi, Hindi ka pa. sinisisi agad. Hindi ganun mga kapatid. Why? Because we have the pattern, which is the love of God. Paano ba niya minahal ang tao? Nung nagkasala, hindi niya kinondem. Bagkus minahal niya, itinayo niya. Kung nabagsak man ang kaibigan mo, nadapa, bangunin mo. Huwag mong sipain ng parang malugmok. Lugmok na nga Di ba? Yun ang pattern. Kaya John 3:16, ito ang pagmamahal ng Diyos. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Wait lang, titingnan ko lang oras mga kapatid. 2:24. Yan. So, titingnan natin, okay? Itong John 3:16, ito yung tinatawag the greatest or the great love. Bakit? Tingnan mo Ito yung actually tinatawag nila the heart of the Bible. I think lahat siguro tayo memorize nito, no? Ano sabihin? For God, the greatest of all. So love, the greatest expression. Mamaya explain natin yan. The world, yung mission niya, the world, the greatest mission. Kaya nga, yung the Great Commission is go ye unto all nations Sabi doon that He gave the greatest action. Mayroon siyang binigay. His only begotten Son, the greatest provision. Nag-iisa lang, pero binigay mga kapatid. Mamaya, natalakayin natin yan kasi may Father dyan, may Son. Okay? That whosoever, the greatest invitation, walang pinipili. Believe it in Him, the greatest condition, kapag manampalataya ka sa Kanya, mga kapatid. Ano yun sabi doon? Should not perish, the greatest declaration. Dineclare ng Diyos mismo, kapag manampalataya ka sa Kanya, hindi ka mapapahamak. But have everlasting life. That is the greatest position. Dito sa mundo, maaaring hindi mo makaptan ang ibang mga posisyon. Maaaring naghihirap ka. Pero the everlasting life na ibibigay ng Diyos sa atin, which is yan, is the greatest position. Higit pa yan sa posisyon ng presidente, mga kapatid. Higit pa yan sa mga nakamtan na possession ng mga mayayaman. Yan ang tunay na kayamanan, the everlasting life. Okay? Tingnan natin. Itong John 3:16, lahat tayo dito naka-memorize, maging mga bata na memorize. Pero unawain natin mga kapatid, ano ba itong John 3:16? Bibilisan ko lang mga kapatid kasi medyo ito. Ayan. For God, sa Greek word that is gartheos. Pag sinabi mong gartheos, ibig sabihin, it's because of God. Para sa Kanya. Nang dahil sa. Pag theos kasi, ibig sabihin, pinakamakapangyarihan sa lahat. The supreme divinity.
Okay? Bago niya tinuruan ang tao na magmahal, pinakilala niya muna ang kanyang sarili. Ayon sa talatang yan, pinakilala niya muna, for God, ako ang makapangyarihang Diyos. Pinakamakapangyarihan sa lahat. Wala nang iba pa. Pinakahayi sa lahat. For God, ng dahil. Yes. Pero sa Tagalog, English, parang simple lang, no? For God, para sa Diyos. Pero kung titingnan pala natin yung original na pagkasulat niyan, ang lalim niyan, mga kapatid. Kaya sinabi, so love, agapin na rin, na nakasulat. Dahil sa makapangyarihang Diyos, hindi lang mahal, kundi mahal na mahal. Hindi yan basta-basta na pagmamahal. May so pa, oh. Ano mga kaibahan? Pag sinabihan kang I love you, I love you so much. Pagbabalabis. Pag I love you, parang ganun, simple lang. Parang gaya lang ng sinasabi ng iba eh. Pero pag sinabihan kang I love you so much, naku. Labis na pagmamahal yan. May so talaga. Plus, dinamitan pa ng agape. Kaya dito sa talata ito, for God so loved, nang dahil sa makapangyarihang Diyos, siya ay makapangyarihang Diyos, mahal na mahal na mahal na mahal. Sino? Sino kaya mahal? The world. Nakita ko to sa talakayan ni Brother Joey. Niliteral ba naman? Ang mundo lang mahal, ang tao hindi. Doon sa kanyang kausap. Okay? Minahal niya ang mundo. Bakit? Ito yung creation niya eh. Ano bang sinabi niya doon bago niya nung matapos ang likhain? Di ba? For it is good. Di ba? And God saw it is good. Lahat ng kanyang likhain. Maging yung sa pag-create niya ng mga halaman, kabilang doon yung the tree of the knowledge of good and evil. Sabi niya, it is good. That's right. Kaya kahit minsan sa tingin mo evil na yung nangyayari sa'yo, once you trust the Lord, Yes, it amen. is good. Kaya sabi ng Panginoon, ang sino mang nagmamahal sa Kanya, all things work together for good to them that love God. Kahit minsan sa tingin mo ang sitwasyon mo ay hindi na good, pero once you trust the Lord, once you love the Lord, it is good, mga kapatid. Sabi dito, to all the world, ibig sabihin, lahat minahal ng Diyos. Kahit yung kapitbahay mo na hindi mo gusto, mahal yan ng Diyos. Kaya kahit hindi mo yan gusto, dahil ang pagmamahal natin ay nakapattern sa pagmamahal ng Diyos, dapat mo rin yan mahalin, mga kapatid. Amen? Ganun ang pagmamahal ng Diyos. Kaya, actually, pero teaching kasi ito, kaya ito lang muna, kasi baka mapunta sa preaching ito, mga kapatid. Kasi, pag tinalakit talaga natin, ang sarap talaga dito, mga kapatid. Sabi dito, all the world, ibig sabihin, lahat ng nandyan, mahal ng Diyos, lahat ng nilikha, hindi lang tao, makalabaw man yan, malanggaw man yan, mahal yan ng Diyos. Maging pusa or aso, mahal yan, lahat yan, worthy. Di ba? Oo. Kaya nga sila, minahal sila ng Diyos, nag-worship eh. Naniwala kayo doon? Di ba? Yun din yung worship nila, yung mga kahoy, gumagano-gano. May purpose ang Diyos kanila kung paano sila nilikha. Once nasunod nila yan, pagmamahal yan ng Diyos. Pagmamahal yan sa Diyos ng kanila mga kapatid. Hindi nga lang gaya sa atin. Pero may mga hayop na worship din. Amen. Naniwala kayo doon? Minsan dumaan ako. Sabi ng baka na nasa gilid, sabi niya, praise the Lord. Baka yan ha, nag-praise the Lord. Di ba? Sabi nung kalabaw, oo nga. Pag sinabi mo oo nga, amin ang ibig sabihin nun. No, I want to worship pati hayop. Eh kung ikaw tao ka, hindi ka nag-worship, mas malala ka pa sa hayop. Hindi, joke lang. Ano sabihin ko ba kapatid? Sino ba yung world dyan na tinutukoy? Para lang ba yan sa mga hayop? Ang sabi niya kasi dito, ilaktaw muna natin, that whosoever believeth in Him. Saan tumutukoy yan? Sino bang may pananampalataya? Ang tao. Kaya when we say, sabi ng Biblia, for God so loved the world, hindi lang niya sinabing, mahal ko ang hayop, mahal ko ang halaman, hindi. It is specific na tumutukoy sa sanglibutan na nakatira mga kapatid, which is tao yun. Tayo yun mga kapatid. Kaya pag sinabing, for God so loved the world, tayo yun mga kapatid sa tao. Ginagamit ito ng tao eh. Diba? Sinabi nga sa kanta, ikaw ang mundo ko. Ha? Diba? Mga kapatid kayo. Oh.
Nung minahal niya tayo, meron siyang binigay. Kaya, hindi mo pwedeng sabihin na nagmahal ka, wala kang ibibigay. Meron talaga. Pinakauna talaga diyang ibinigay time natin. Layo ng pinanggalingan nyo, pumunta pa kayo dito. Bakit? Mahal niyo ang Diyos eh. Di ba? Once you love, you learn to give. Bakit ka ba nag-o-offering? It's because of love yun eh. Di ba? Nandoon mga kapatid, nandoon yung pagbibigay. That He gave. Kaya tinawag yan, the expression of love. Kaya kanina, sa topic natin, yung pinakauna, yung faith, anong matutunan natin sa faith? Obedience. Sa pagmamahal, pagbibigay. Anong pangatlo kanina? Hope. Sa hope, we learn to wait. Kaya maraming umaasa, hanggang ngayon naghihintay pa rin. Diba? Pag umaasa ka, wala kang maghintay. Ganun yun, mga kapatid. Diba? Ngayon, the expression of love, ano ba ang kanyang binigay? His only begotten Son. Alam mo mga kapatid, kung mayroon ka mang ibibigay, napakahirap ibigay ang nag-isa lang. Napakahirap. Sister, ilan yung asawa mo? Isa lang. Kaya mo ba yung ibigay? Nag-iisa lang yun. Pero pag dalawa yan, okay lang, may reserva pa eh. Hindi ba? Kaya tingnan mo, kapag ang lalaki na, punta tayo sa relationship dito, example lang mga kapatid, bakit sila kaya-kaya na lang iwanan yung partner nila? Dahil minsan, hindi na lang siya nag-iisa, naging dalawa na. Di ba? Pero kapag nag-isa lang talaga yan, hirap yan, ibigay. Pumunta sa kapitbahay mo, pumunta yung kapitbahay mo sa'yo na may parang mukha pa lang, ayaw mo nang makita umaga-umaga eh. Pumunta sa'yo, nanghiram ng bigas. Isang takal na lang yung bigas mo. Hirap mo nang ibigay mga kapatid. Sa totoo lang, hirap talaga. Nag-iisa lang eh. Diba? Ngayon, yung isang takal na yan, pumunta doon yung anak mo. Wala nang makain. Ibibigay mo ba yun? Ibibigay mo. Bakit? Mahal mo yun. Kaya the expression of love is giving. Bakit? Dahil mahal mo. Once you learn to love, you learn to give. Si Kamisyon, ilan ba yung ilong mo? Ha? Patong-patong eh. Isa lang. Pulgo dalawa ang butas niya. Pero kung may mga kailangan ng ilong, hindi niya yan i-donate. Siyempre. Sasabihin ko siguro, Lord, okay lang na parang kamatis to, hindi ko talaga ito i-donate. Hindi bibigay yan. Ang hirap ibigay mga kapatid, yung nag-iisa lang. Pero tingnan mo ang pagmamahal ng Diyos. He gave His only begotten Son. Kahit nag-iisa lang, dahil mahal ka ng Diyos, ibinigay niya mga kapatid. That whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Nakikita nyo, yung kanina topic natin, knowing God, faith, love, and hope, nandyan. Nandoon, ito ay pagkilala sa Diyos. Nandyan yung tinatawag na pananampalataya, whosoever believeth in Him. Nandoon yung tinatawag na pagmamahal. Nandoon yung tinatawag na dahil minahal natin ang Diyos, nanampalataya sa Kanya, whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Nagkakaroon tayo ngayon ng pag-asa. Ngayon, tanong. Ito na kasi, Sunday school ito eh. Hindi natin lalagay ito na preaching. Sino yung God dyan? Ha? Okay, pag sinabi, isa-isay natin. Ano ang kanyang binigay dyan? Ha? Ano ba sa talata? Anong binigay? Ang kanyang kaisa-isang anak. Okay? Ang nagbigay ang Diyos. Pag sinabi niya, ibinigay ko ang aking anak. Kaano-ano siya ng anak? Ama. Okay. Yung God dyan, Ama. Maliwanag. So yung nagbigay, sino yun? Ang Ama.
Mukhang papasok na tayo sa ano ngayon ah. Sino yung binigay? Ang anak. Paano kaya yun? So, ang nagbigay, ang ama, ang binigay, ang anak. Totoo yan. Ha? Totoo yan. Yan na. Parang nagbubulungan na sila sa likod ah. Okay, ngayon. Sino yung ama? Ha? Ano talata? Ako at ang amahin ni Isa, John 10:30. Hindi, yung sinabi niya talaga na siya ay ama. May talata, wala. Kasi, sa dami kong nakatalakayan nito, kaya dito si Commission eh. May nagsasabi, walang sinabi si Jesus na siya ang ama. Meron, sige, ano talata? Yan. Isaiah 9:6, sir. Isaiah 9:6. Ayun, maganda. Pero yun, kabilang yun ha, ay yung John 10:30, pero hindi lang direct na binigay. Okay? Isaiah 9:6, the Son is given, sabi doon mga kapatid, a child is born, and His name shall be called Wonderful, Counselor, Mighty God. Ayan. Everlasting Father, the Prince of Peace. Okay, sino pa? Meron pa. John 14:8. Oh, 8. Okay, kung nakita mo ako, nakita mo ng Ama. Kung nakilala mo ako, nakilala mo ng Ama. Okay, pag sasabihin ko, kung nakilala mo ako, nakilala mo na si Brother BJ. Ayan. Kung nakita mo ako, nakita mo na ang kagwapuhan ni Brother BJ. Huwag kayong umangal, akong may hawak ng mic. Ayan. Sino pa? Mayroon pa? Meron pa mga pagbigay? Praise the Lord. Ha? Mamaya, may katanungan ako dyan dahil yan ang ano. Okay, dito, sinabi dito. Okay, sino ba ang ama dito? Jesus. Babasahin natin to mga kapatid para mas maliwanag, ano? Actually, maraming talata ito, kaya lang sobrang dami na kasi, yan lang muna ang binigay ko mga kapatid. Okay, babasahin natin. Wait lang. Naghahang yung phone ko eh. Malapit na tayong matatapos ng tuloy mga kapatid. 2 Corinthians 6:18. Napanood ko ito eh, nung debate ni Commission. Dati pa. At tuloy doon ko natagpuan ng unang, binasa ko ito dati kaya lang di ko na ano to. Nung debate ni Commission, may nagtanong sa kanya, saan sinabi na siya ay ama? Dito nakalagay. 2 Corinthians 6:18, sabi dito, at ako sa inyo'y magiging ama, at sa akin kayo'y magiging mga anak na lalaki at babae, sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. Sinong may sabi? Ang Panginoong makapangyarihan sa lahat. Eto, and I will be the father unto you, and you shall be my son. Sabi niya, ako'y magiging ama. Dahil tayo'y mga anak. Ang sabi, say the Lord Almighty. Titingnan natin, sino ba yung Lord Almighty sa Revelation 1:18? Para makilala natin sino yung nagsabi dito na siya daw ay ama. Sabi dito, I am the Alpha and Omega, the beginning and the ending, saith the Lord, which was and is to come, the Almighty. Ang nagsasalita dito sa Revelation chapter 1, si Jesus. Ibig sabihin, nung sa 2 Corinthians 6:18, ang nagsasalita dito si Jesus. Nasabi niya, ako'y magiging ama. Ngayon, another na talata. I-ano lang natin. Revelation chapter 21, sabi niya dito, and He said unto me, it is done, I am Alpha and Omega, the beginning and the end. I will give unto him a thirst of a fountain of waters of life freely. He that overcometh shall inherit all things. Tayo yun, mga anak ng Diyos. And I will be his God, and he shall be my son. Kapag sinabi ko bang kayo yung aking maging anak, ano-ano niyo ako? Ama. Titingnan natin ang ibang mga talata. John 14, ito yung sinabi niya kanina, kung nakita mo ako, nakita mo lang Ama. Ayan. Ano pa? John chapter 17, sabi dito, I have manifested thy name unto the men that thou givest me out of the world. Sabi ni Jesus, si Jesus nagsasalita, ipinakilala ko ang iyong pangalan na ibinigay mo sa akin. Anong pangalan ibinigay doon kay Jesus? Anong pangalan niya? Ha? Pangalan bang Emmanuel? Hindi. Jesus.
Yun nga yung pangalan niya eh. Sabi niya, doon sa Ama, ipinakilala ko ang iyong pangalan na binigay mo sa akin. Ano binigay doon sa bata na yun, yung pinanganak? Jesus. O ano pangalan? Sabi niya, pangalan daw yun ng Ama. That is Jesus, mga kapatid. Walang iba. Okay? 2 Corinthians, 1 Corinthians 8:6, bilisan ko lang. But to us, there is but one God. Sa atin daw, mayroong nag-iisang Diyos. At sabi niya, the Father of whom are all things. Yun yung Ama, na nasa Kanya lahat ng bagay. O, ano pa dito sabi? And we in Him, tayo rin naman ay nasa Kanya. Kanino ba yun? Sino ba ito? Na yung nag-iisang Diyos na Ama na nasa Kanya ang lahat ng bagay. Sa susunod na sentence, sabi niya, one Lord Jesus Christ. Amen. Sabi ito, and by whom are all things. Nasa Kanya ang lahat ng bagay. Kanino yun kanina? Di ba sa Ama yun, na ang Diyos, nasa Kanya lahat ng bagay? Sabi naman dito, na yung Ama na nasa Kanya lahat ng bagay, sabi naman dito, si Jesus, na nasa Kanya lahat ng bagay, hindi siya pala yung Ama. Tingnan natin. Anong sabi dito mga kapatid? By whom are all things, nasa Kanya lahat ng bagay. Di ba sabi ni kanina, yung Ama na nag-iisang Diyos, nasa Kanya lahat ng bagay, at tayo rin ay nasa Kanya. O, sabi dito, kay Jesus Christ, by whom are all things, and we, tayo, ay nasa Kanya. O, sino ngayon yung nag-iisang Diyos na Ama doon? Si Jesus Christ. Maliwanag sa mga talata, mga kapatid. Okay? So, ngayon, tatalakayin natin muna, sino ba yung anak dyan? Sino yung anak? Di ba ang nagbigay ang Ama, si Jesus yun? Ayon sa mga talata na ating binasa, sino naman yung anak na binigay? Ilang Jesus kayo? O paano naging isa, may nagbigay, may binigay? Dahil sa naman. Ha? Para po, pasok na Dahil po. sa naman. Titus 2:30. So, humanity and divinity. So, yung divinity ang nagbigay. Ganun ba yun? Tapos yung humanity ang binigay. Yun nga, Titus 2:30. Dahil sa naman. Okay. Sige. O sige, yan na. Okay, ianong muna natin sino yung anak. Tama actually yung mga sagot dyan, no? Lilinaw lang natin kanina. Matthew 1:21, at siya'y mga anak ng isang batang lalaki. Kaya tinawag na anak dahil ipinanganak. Sino yan? Si Jesus. And you shall call his name Jesus. So ipinanganak ng isang babae. Nakaprofesya yan sa Galatians chapter 4 verse 4. Actually sinabi din dyan, God sent forth His Son, made of a woman. Yung anak ay gawa ng isang babae. Ay siya tinawag na anak, hindi pinanganak siya ng babae. Sino yun? Si Maria. Anak na ba siya nung bago pa nila lang sa libutan? Kasi kung anak na siya doon, sino ang kanyang nanay? Kasi made of a woman ang son eh. Pero may mga talata. May mga talata nito mga kapatid ha. Isaiah 9:6, ito yung sinabi nyo kanina, yung bata na ipanganak, tatawagin, of course, anak siya, at tatawagin, Romans 1:4, sabi dito, and declared to be the Son of God, which power according to the Spirit of holiness, by the resurrection of the dead, which is, walang iba kundi ang Panginoong Kristo. Ngayon, kung siya pala yung Ama, si Jesus yung Ama, and then siya din yung anak, bakit sinabi pa niyang ibigay ko ang kay isa-isang anak? Bakit din nila niya sinabi na ibigay ko ang aking sarili? Parang biglang na nahibig ka. Okay, sige, ito. Ibahin ko ang tanong. Kung ang Ama ay ayon sa mga talata na binasa natin ay si Jesus, at yung anak, at ayon sa mga talata natin na binasa ay ang pangalan niya ay Jesus, ano ang kanyang binigay? Buhay niya. Buhay niya, sarili niya. Okay, sige. Yan. So, since siya ang Ama, siya ang anak, ibinigay niya ang kanyang sarili. Pero bakit doon sa John 3:16 kanina, hindi niya sinabi na ibigay niya ang kanyang sarili? Bakit ang Diyos na Ama, ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak? Bakit ganun pa yung pagkasabi
Kung isa lang naman talaga pala yun. Pinagkaroon tuloy ng kalituhan. Sir, kasi may dual video po ang ating Panginoon. Oo. Kaya nagkakaroon para magkaroon din ng message nila. Kasi yung God na Old Testament, Spirit po siya. Kaya nung iligtas niya ang tao, at kailangan po na may marupong dugo na nagulas ng kasalanan natin. At sinabi na po God is a Spirit, kaya nagtatawag tao po siya. Para po sa Ayun, palakpakan natin ng Diyos mga kapatid. Praise the Lord. Maganda. Active itong mga natin na nandito. Yes, yes. Nakakatawa. Magaling, Yan. magaling, magaling. Yun maganda kasi Amen. mas maganda may alam tayo kasi paano natin i-share doon sa iba? Diba? Maganda yun. At saka hindi pa nakakaalam, okay lang din yan. Makikinig ka lang. Okay? So maganda ang sagot yun. Bakit in-emphasize na ibigay niya ang kanyang kaisa-isang anak? Kasi ang anak tumutukoy sa kanyang manifestation in the flesh. At doon, nagkaroon siya ng dugo at naligtas tayo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng pagkabuhos ng dugo. Isaiah chapter 9, verse 22, walang pagkabuhos ng dugo, walang kapatawaran ng ating kasalanan. So tama yung explanation kanina. Yung Diyos, na Espiritu, John 4:24, God is a Spirit, nag-manifest siya sa flesh. Para magkaroon. Kaya, tinawag siyang Ama, dahil siya ang nag-iisang Diyos, siya ang nag-create ng sanglibutan, at the same time, siya ang ating, siya ang manilikha sa lahat ng bagay, tinawag siyang anak, nung nahayag siya sa laman. Amen. Okay? So, yung kahayagan sa laman, ang pinatutukulan doon, yung kanyang pagiging tao. Kaya si Jesus Christ, Diyos at tao, mga kapatid. Okay? Maraming talata yan sa Biblia. Amen. Kasi, kung titignan natin, bilang Diyos, nagpapakain siya. Oh. Pero bilang tao, nagutom siya eh. Bilang tao yun, hindi naman nagugutom ang Diyos. Di ba mga kapatid? So, yan. Bilisan ko lang. Sabi dito, sagot niyo kanina, binigay niya kanyang sarili, may verse yun. Sa John 3:16, sabi ko, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Ibinigay niya ang kanyang isang anak. Pero sa 1 John 3:16, parehong nagsulat si John, pareho ang chapter, pareho ang talata. Oo. John 3:16 at 1 John 3:16, anong sabi? Hereby perceive we the love of God that He laid down His life for us. Ibinigay niya ang kanyang sarili para sa atin. Ngayon, balik tayo sa pagmamahal. Bakit kailangan natin siya makilala? Para matutunan natin yung pagmamahal. Kasi kung nagmahal ka nang hindi mo kilala, masasaktan ka lang. Kaya maraming nagmahal na nabigo, nasaktan dahil sa bugso ng damdamin na hindi pa nila muna kinikilala. Ayun lang pala. Ayun. Diba? So dapat, bago ka magmahal, kikilalanin mo muna. Okay, agree ba kayo doon? Yes. Ayan. Sa susunod, ayun! Sa susunod daw. May galak. Okay, sige. Paano pa binigay? Okay, pangalan. Sino yung Diyos? Si Jesus, di ba? Na nahayag sa laman. Okay, mahirap naman isa-isahin natin na ang Diyos, ang tao, hindi. Punta tayo kay Jesus Christ. When we see Jesus, okay, Jesus Christ, both God and man. Father and Son. Okay, punta tayo sa pangalan Jesus Christ. Ngayon, si Jesus Christ, ibinigay niya ang kanyang sarili sa atin. Ayon sa laman, siya pinatay, di ba? Sa laman yun, hindi mo pwede patayin ang Diyos. Ayon sa laman, sa kanyang pagiging tao. Ngayon, bakit niya binigay ang kanyang sarili sa atin? Okay. Mahal niya tayo. Tama. Paano niya binigay ang kanyang sarili sa atin? Di ba kanina may expression ng pagmamahal? Paano niya binigay? Ano yan? Namatay? Tapos, nalibing? At muling nabuhay. Okay? Tama yon. So, ibinigay niya ang kanyang sarili. Paano? Siya ay namatay, si Jesus, nalibing, at muling nabuhay.
ganon ang kanyang pagbibigay ng kanyang sarili sa atin. Ngayon, sa pagmamahal ba, matawag ba na relasyon kung isa lang ang nagmahal tapos yung isa hindi? No, hindi rin. Hindi. May pagmamahal doon, one-sided love, pero hindi matawag na relationship. Ibig sabihin, kung mahal ka ng Diyos at hindi mo siya mahal, walang relationship doon. Tama ba? Amen. Magkakaroon lang ng relationship kapag minahal natin ang Diyos. Okay, si Jesus Christ, nung minahal siya naman yung nag-iisang Diyos, nung minahal niya tayo, meron siyang ibinigay. Kapag minahal natin si Jesus, sinasabi natin, mahal ko si Jesus pero wala kang binigay, matatawag ba yun ang pagmamahal? Hindi rin. Ngayon, punta tayo, isa-isahin natin, no? Nung mayroon siyang ibinigay si Jesus, anong kanyang binigay? Sarili. Kung mahal mo si Jesus, anong ibibigay mo rin? Sarili rin. Ito ang problema. Ha? Paano niya binigay? Siya'y namatay, nadibig, at muling nabuhay. Kung paano niya binigay ang kanyang sarili, dapat ganun ang pagbigay mo. Hindi pwedeng nag-chat ka sa jowa mo, I love you, nag-reply siya doon sa iba. Dapat kung anong binigay mo, yun ang ibibigay niya. Same yun, agreement. Kaya nga, relationship is the agreement of two or more persons. Agreement yan. Pareho. Nagkakasundo kayo. Okay? Ngayon, kung si Jesus Christ binigay niya kay sarili, magitan kanyang kamatayan, paglibing at muling pagkabuhay, paano mo ibigay ang iyong sarili? Ha? Kailangan mo rin mamatay, malibing at muling mabuhay. Amen. Totoo yan. Okay? Sinong handa ng mamatay? Kasalanan yun. Ayaw talaga. Ayaw mo. Okay. Magwelo. Jesus loved us, He gave His life. Ito yung death, burial, and resurrection. And then, para magkaroon tayo ng relationship, we love Jesus, we give our life to Him. Or we gave kung yung mga nagbigay na. So, magitan din ang kamatayan, paglibing, at muling pagkabuhay. Okay? Ngayon, paano tayo mamatay? Alright. Kung si Jesus Christ ay namatay, kailangan nating mamatay. Sa anong paraan? Sisi. Okay. Pagsisisi. Nakasulat yan, Romans chapter 6 and Hebrews chapter 1. I think Hebrews chapter 1, nakalimutan ko ng talata. Si Jesus Christ ay inilibing, tayo rin ay malibing. Paano tayo malibing? Sabi ng Colossians 2. 12 ba yun? Colossians 2:12. We are buried in Him by baptism. Romans chapter 6 verse 4, tayo inilibing, nakalakip niya sa pamamagitan ng bautismo. Si Jesus Christ ay nabuhay muli, tayo rin ay mabuhay muli sa pamamagitan ng panibagong buhay. Kasama dyan yung tinatawag natin pagtanggap ng banal na Espiritu. Dahil sa panibagong buhay natin, hindi pwedeng magbago-bago ka lang na hindi, alam mo yung self-righteous, iba kasi yun. Na binago mo lang ng sarili mo, mas maganda talaga na yung kasama mo ang Diyos sa pagbabago sa sarili. Amen. Halimbawa, merong nag-stop sa paninigarilyo na mga tao, pero self-righteous yun. Halimbawa, pumunta sila ng hospital, pinagbawalan sila manigarilyo. Dahil pinagbawalan sila, nag-stop sila. Hindi ayon sa banal na Espiritu. Pero iba yung nag-stop ka sa iyong bisyo dahil sa banal na Espiritu. Okay? Iba yun. Kaya sa mga kapatiran natin, may mga minsan, hindi naman natin kinukonsinti ang kasalanan. May mga panahon talaga mga kapatid, dahil bata nga yan eh. Yung born again is, naipanganak ang muli eh. Proseso yan. Ibig sabihin, may mga panahon na nagkakamali ang tao, nadapa, bumangon, proseso yon. Okay? Hayaan natin na ang Diyos ang magbago. Hindi, Brad, dapat ganito. Holiness ka. Hindi mga kapatid. Okay? Ituturo natin, pero alam mo, mahirap turuan ang hindi pa nakatanggap ng banal na Espiritu. Totoo yan. Kaya, i-encourage mo siya sa kanyang pananampalataya. Kung nagkasala siya, huwag mo siyang i-condemn. I-encourage mo siya na bumangon lang. And then, mahalin ang Panginoon. Sabi kasi ng Biblia, for the fullness of the heart, the mouth speaketh. Anong ibig sabihin nun?
Ano ba yung evidence ng receiving of Holy Ghost? Speaking in tongues, sabi ng Biblia, pakinggan ko. Hindi ka pwedeng gawa ka lang ng speaking in tongues kung hindi. Sabi ng Biblia, as the Spirit gave utterance. Ayon yan sa banal na Espiritu. Paano mo yung matanggap? Mahalin mo ang Diyos. It is the only way to receive the Holy Spirit is to love God. Actually, ito, kaya pinakahigit yan sa lahat. Ngayon, the fullness of the heart, the mouth speaketh. Magpo-flow na lang yun. Pero tingnan niyo mga kapatid, ang tao kapag nakatanggap ng banal na Espiritu, alam mo, kahit hindi mo tinuturuan eh. May nagsasabi sa akin, bakit Brother DJ? Parang naaanuhan ako, naninindihan ako pag nagsuot ng mga, yung hanggang dito ba? Sabi ko, dikta yan ng banal na Espiritu. Sumunod ka. Mas okay yun. Kaysa ikaw ang magbago sa Kanya, kaharap ka niya, mataas ang palda, pero pag nakatalikod ka, mataas ang dila niya. Kasi, pinilit mo. Tandaan natin, kapag sinabing pagmamahal, walang sapilitan po doon. Masasabi mo ba pagmamahal kung pinilit ka lang? Hindi. Tandaan natin, when we preach the gospel, we preach it by love. Dahil yun ang kalooban ng Panginoon. Okay? So, yung pagmamahal ng Diyos, pagmamahal ni Jesus Christ, malapit na ako magtatapos mga kapatid. Ito yung tinatawag na gospel. Death, burial, and resurrection. Okay? Yung pagmamahal naman natin ay binigay natin ang ating sarili na tayo ay nagsisi, nagpabautismo, namuhay ng panibagong buhay, kasama dyan ang pagtanggap ng banal na Espiritu. Ito yung tinatawag obedience to the gospel. Kasi kung titignan natin sa mga talata, sundin mo ang mabuting balita. Parang wala lang. Bakit ko sundin? Hindi lang naintindihan. Pero kapag naintindihan ng tao na ito palang death, burial, and resurrection, ito yung pagmamahal ni Jesus Christ sa atin. At yung pagsunod doon sa gospel, ito yung pagmamahal natin sa Kanya. At sa ganung paraan, magkakaroon tayo ng relationship sa Kanya. Anong sabi ng Biblia? 2 Corinthians 5:19. To wit that God was in Christ, reconciling the world unto Himself. Sino yung world? Tayo yun. Para ma-reconcile tayo. Dahil sa kasalanan, hiwalay tayo. Isaiah chapter 56, hiwalay dahil sa pagkakasala, tayo hiwalay sa Diyos. Naging barrier natin yun. Pero dahil sa ating Panginoon Kristo, nang dahil dito mga kapatid, napatawad ang ating kasalanan, na-reconcile tayo sa Diyos mga kapatid. Ayan. Ayan yung gospel. Ayan. And ito yung pagmamahal natin, obedience to the gospel equals, that is our expression of love mga kapatid. Ayan. That is relationship. Alright. So, Hebrews chapter 7, last 2 verse tayo. Na hindi nangangailangan araw-araw na maghandog ng hain na gaya niya ang mga dakilang saserdote, una-una ay patungkol sa kanilang sariling mga kasalanan at saka patungkol sa mga kasalanan ng bayan sapagkat ito'y ginawa niyang minsan magpakailanman ng kanyang inihandog ang kanyang sarili. Titus 2:14. Pasensya na mga kapatid, hindi mali yung talata. Alright. Titus 2:14. Anong sinabi doon? Na ibinigay niya ang kanyang sarili. Wala dyan kasi mali yung talata natin. No? Ibinigay niya ang kanyang sarili sa atin para ay matubos mula po sa ating pagkakasala. Kaya 2 Thessalonians 1:8, ayan, pasensya na, siguro nag-error lang kanina pag-save ko. Pero 2 Thessalonians 1:8 yan. Okay, hindi Titus. In flaming fire, taking vengeance, sa isang naglalagablab na apoy, nakahanda ang mga taong on them that know not God. Bakit kailangan natin kilalanin ng Diyos? Dahil kung hindi mo kilalanin ng Diyos, requirements dyan para mapupunta ang tao sa impyerno. Para ano? And that obey not the gospel of our Lord Jesus Christ. Dalawang requirements sa impyerno. Huwag mong kilalanin ang Diyos, huwag mong sundin ang mabuting balita. Kung gusto mong hindi mapunta doon, mapunta sa langit tayo, kabaliktaran yan. Kilalanin ang Diyos at sundin ang mabuting balita. At paano mo sunod ang mabuting balita? Kilalanin mo muna ang Diyos. Doon mo malalaman bakit mo sundin. Okay? So, until next time mga kapatid, praise the Lord. Actually, nakalive naman si Commission, pwede niyo pong balikan ang mga ating discussion sa oras na ito. So, katanungan. Kahit dalawang tanong kung meron. Wala na? Okay, malinaw?
Praise the Lord. And palakpakan natin ang Panginoon mga kapatid once again. Praise the Lord. Hallelujah. And tayo po ay nasitayo. At para sa closing prayer po ng ating Sunday School. And until next time mga kapatid, bababayin natin ito. Sunod-sunod kasi ito ng mga topic. At sana ay matututo tayo mga kapatid kasama ang gabay ng Banal na Espiritu. Okay, so sa panalangin, ibibigay ko po kay Pastor. Praise the Lord.